Basura ang katapatan sa mga taong walang konsensya. Habang nagdurugo ang mga daliri ko sa pagtahi para sa ating kinabukasan, nagpapakasarap silang dalawa sa mismong kama natin. Wala kang silbi, baog, panduduro ng asawa ko habang pinapalayas ako. Ngunit ang ulan na bumugbog sa akin, ang siya ring huhugas sa aking kahinaan. Mula sa putikan, babangon akong mas matalim. Handa na ba silang harapin ang bagong Lucia? Wala ka talagang kwenta. Isang puno na walang bunga. Ang mga salitang iyon, mas matalim pa sa kutsilyong gamit niya sa paghiwa ng manok kanina, ay tila isang malaking kamay na bigla na lamang sumakal kay Lucia. Nabitawan niya ang sandok na hawak. Ang pagbagsak nito sa sahig na semento ay lumikha ng isang matinis na kalansing na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ilang segundo pa lang ang nakalilipas, ang hangin sa kusina ay puno ng nakakatakam na amoy ng arroz caldo. Ang malagkit na kanin na niluto niya sa pinakuluang buto ng manok, hinaluan ng luya at tinimplahan ng patis, ang paborito ng kanyang biyanan na si Doña Carmen. Pinipigilan niya ang ubo na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib, ang resulta ng pagpupuyat niya kagabi sa pananahi ng mga bestidang pinagawa sa kanya. Binaliwala niya ang pananakit ng kanyang likod. Ang mahalaga, may mainit na almusal na sasalubong sa umaga ng pamilyang ito, ang pamilyang 7 taon na niyang pinagsisilbihan. Ngunit ngayon, ang amoy ng luya ay parang lason na sumisingaw sa hangin. Dahan-dahang itinaas ni Lucia ang kanyang paningin mula sa kumikinang na sahig patungo sa mukha ng kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng lababo. Ang noo ay nakakunot. Ang mga labi ay nakanguso na tila nakakita ng pinakadiring bagay sa mundo. Idinura nito ang katitikim pa lamang na lugaw. Ang puting likido ay dumaloy sa gilid ng lababo, kasama ang lahat ng pagod at pagmamahal na ibinuhos ni Lucia sa pagluluto niyon. Tingnan mo, sigaw ni Doña Carmen, ang tinig ay umalingaw-ngaw sa maliit na kusina. Kahit pagluluto ng simpleng lugaw, hindi mo magawa ng tama. Maalat. Sino bang kakain nito? Ako? Pinapatay mo ba ako, Lucia? 7 taon ka nang palamunin sa bahay na ito. 7 taon kang parang reyna na walang ginawa kundi ubusin ang pera ng anak ko. Pero ni isang disenteng pagkain hindi mo maihain. Yumuko si Lucia. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Hinayaan niyang takpan ng kanyang buhok ang kanyang muka para itago ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Pipasensya na po, inay. Titimplahan ko na lang po ulit. Wag na! Putol ni Doña Carmen. Wala na akong gana. Nasira mo na ang umaga ko. Hay nako, Mateo. Ano bang nakita mo sa babaeng ito? Isang puno na walang bunga, walang silbi. Mas mabuti pa ang mag-alaga ng aso. May makukuha ka pang katapatan. Ang puso ni Lucia ay tila piniga hanggang sa mawalan ng dugo. Ang pagiging baog, iyon ang kasalanang araw-araw ipinamumukha sa kanya. Isang kasalanang hindi niya ginusto, isang parusang habambuhay niyang papasanin. Ate, okay ka lang? Isang malambing na tinig ang bumasag sa tensyon. Pumasok sa kusina si Clara, ang malayo niyang pinsan na 2 taon na niyang kinukupkop. Nakasuot ito ng magandang bestida. Ang buhok ay nakapusod ng maayos at may ngiti sa mga labi. Ngunit ang mga mata nito, kahit pilit na nagpapakita ng pag-aalala, ay may kakaibang kislap ng tagumpay. Lumapit si Clara at hinaplos ang likod ni Lucia. Tia Carmen, hayaan niyo na po si ate. Baka pagod lang po siya. Tumingin ito kay Lucia. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. You look so pagod, ate. Namumutla ka. May sakit ka ba? Ang simpleng tanong ay tila isang sampal. Oo, pagod na siya. Pagod na ang katawan, pagod na ang isip, pagod na ang puso. Ngunit pinilit ni Lucia na ngumiti. Wala ito, Clara. Okay lang ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihilo?
Hinawakan ni Clara ang sarili nitong tiyan na medyo umuumbok na. Okay lang naman po ate, medyo masilan lang maglihi. Ang pagbubuntis ni Clara, iyon ang nag-iisang liwanag sa madilim na bahay na ito. Ang pagdating ng isang sanggol. Kahit hindi sa kanya, ang isipin pa lang na magkakaroon ng isang anghel sa tahanan nila ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Napangiti si Lucia ng totoo sa unang pagkakataon ngayong umaga. Naalala niya ang ipon niya, ang perang pinaghirapan niya mula sa pananahi. Bawat sentimong inilagay niya sa alkansya at idineposito sa passbook na nakatago sa ilalim ng kanilang mga damit sa aparador. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Lucia kay Clara. Ang tinig ay bahagyang nabuhayan. May naipon akong konti. Ibibili kita ng mga gamit para sa baby, para hindi ka na mahirapan. Nagkunwaring nahiya si Clara. Naku ate, huwag na. Nakakahiya naman. Hindi. Mabilis na sagot ni Lucia. Gusto ko, para na rin kitang kapatid at magiging ninang ako, di ba? Hindi niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa kanilang silid ni Mateo. Ang pag-asang makapagpasaya sa iba ay pansamantalang nagpamanhid sa sakit na dala ng mga salita ni Doña Carmen. Pagpasok niya sa kwarto, ang pamilyar na amoy ni Mateo ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim niyon, may iba pang amoy, isang matamis na halimuyak, sampagwita, ang paboritong pabango ni Clara. Siguro ay napasok lang ito sa kwarto kanina. Hindi niya iyon pinansin. Lumuhod siya sa harap ng lumang aparador na gawa sa narra. Ang mga kamay niya, na may mga kalyo at maliliit na sugat mula sa karayom, ay marahang hinaplos ang nakatuping polo ni Mateo. Inayos niya ang gusot sa kwelyo nito. Ito ang kanyang mundo. Ang mag-alaga, ang magsilbi. Dahan-dahan niyang itinaas ang tumpok ng mga damit. Sa ilalim, sa isang lihim na kompartimento na silang mag-asawa lang ang nakakaalam, doon nakatago ang bunga ng kanyang mga puyat at pagod, ang kanilang pag-asa. Ngunit ang naramdaman ng kanyang mga daliri ay hindi ang gaspang ng maliit na libreta ng bangko, kundi ang kinis ng isang kapirasong papel. Kinabahan siya. Mabilis niyang inalis ang lahat ng damit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala. Ang passbook ay wala roon. Ang tanging naroon ay isang puting resibo mula sa isang kilalang alahera sa bayan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Binasa niya ang mga nakasulat. Isang gintong kwintas na may palawit na diamante. Ang presyo ay halos katumbas ng kalahati ng kanyang ipon. At ang pangalan ng bumili ay nakasulat doon. Mateo del Rosario. Pero ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang maliit na nakasulat sa ibaba. Isang dedikasyon na ipinaukit sa likod ng kwintas. Hindi para kay Lucia. Hindi para sa asawa niya, kundi para sa isang babaeng hindi niya kilala. Ang kapirasong papel ay marahang lumapag sa sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog nito'y halos hindi marinig, ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa kanyang isipan. Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang matulis na tinik na biglang tumusok sa pinakagitna ng kanyang kaluluwa. Saan napunta ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang kapirasong papel sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Bawat letra, bawat numero ay isang malupit na paalala ng kasinungalingan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Kailangan niyang makausap si Mateo. Kailangan niyang marinig mula sa bibig nito na isa lang itong masamang panaginip. Nanlalambot ang mga tuhod na tumayo si Lucia. Halos masubsob siya habang tinatahak ang pasilyo palabas ng bahay. Narinig niya ang tawanan ni Clara at Doña Carmen sa kusina. Mga tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy parang ingay ng mga demonyong nagpipiesta. Sa labas, ang kalangitan ay biglang dumilim. Ang hangin ay malamig at mabigat. May dalang pangako ng isang malakas na ulan. Saan si Mateo?
Ang isip niya ay naglakbay sa iisang lugar, ang maliit na bodega sa likod bahay, ang lugar kung saan madalas magkumpuni ng mga sirang gamit ang kanyang asawa. Bawat hakbang niya sa papunta roon ay isang pakikipaglaban sa sarili. Huwag, Lucia. Baka nagkakamali ka lang. Baka may paliwanag siya. Ngunit ang resibo sa kanyang kamay ay isang malamig at matigas na katotohanan. Habang papalapit siya sa bodega, may narinig siyang mahinang halinghing, isang tunog ng kasiyahan. Kasunod nito ang boses ni Mateo, malambing at puno ng pag-aalala. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. Dahan-dahan lang, mahal. Baka mapano ka. Mapano ang baby natin? Ang puso ni Lucia ay tumigil sa pagtibok. Tila isang malaking tipak ng yelo ang biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Nanginginig, sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto na gawa sa yero. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang larawan mula sa pinakamasahol niyang bangungot. Nakaupo si Clara sa isang lumang silya. Ang mukha ay nakatingala kay Mateo, ang mga matay nagniningning. At si Mateo, ang kanyang Mateo, ay nakaluhod sa harap nito. Ang mga kamay nito na dapat sana'y humahaplos sa kanya ay marahang minamasahe ang mga binti ni Clara. Ang isang kamay ay maingat na nakapatong sa umuumbok na tiyan nito. Parang may bumibiyak sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Mateo, paano na si Ate Lucia? Tanong ni Clara. Ang boses ay naglalambing. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Hinalikan ni Mateo ang tiyan ni Clara. Hayaan mo na yon. Ako ang bahala. Nakuha ko na lahat ng ipon niya. Ginamit ko pambayad sa bahay na lilipatan natin. Malayo rito. Konting tiis na lang, mahal. Sa oras na isilang mo ang anak natin, ang tagapagmana ng pamilyang ito, palalayasin ko na rin ang baog na yon. Baog. Ang salita ay tumama sa kanya na parang bala. Hindi na niya napigilan ang sarili. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ang kalawangin nitong bisagra ay umalulong at ang pinto ay bumukas nang may malakas na kalabog na tigilan ang dalawa. Ang gulat sa mukha ni Mateo ay mabilis na napalitan ng pagkainis. Si Clara naman, imbes na matakot, ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting mapanlait. Isang ngiting puno ng tagumpay. Lilutia, nauutal na sabi ni Mateo. Ngunit si Lucia ay nakatingin kay Clara, sa pinsan na itinuring niyang kapatid, na pinakain niya, binihisan, at pinatuloy sa kanyang tahanan. Bakit, Clara? Bakit? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Inayos ni Clara ang kanyang buhok, tumayo, at buong pagmamalaking hinawakan ng kanyang tiyan. Bakit, ate? Simple lang. Dahil ang kaya mong ibigay sa kanya, pagod at katahimikan, ang kaya kong ibigay, isang anak, isang tunay na pamilya. Bawat salita ay isang saksak, paulit-ulit. Walang awa. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ay marahas na humahampas sa yero ng bodega. Hayop ka, sigaw ni Lucia. At akmang susugurin si Clara nang isang malakas na braso ang humarang at tumulak sa kanya. Si Mateo. Huwag mong sasaktan ang mag-ina ko, sigaw ni Mateo sa mukha niya. Ang mukha na minsan niyang minahal ay ngayoy puno ng galit at pandidiri. Mag-ina mo? Humagulgol si Lucia. Paano ako? Asawa mo ako. At ang perang ginamit mo, perang pinaghirapan ko yon. Anong pumasok dyan? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay pumailan lang mula sa pinto. Nakita nito ang eksena, ang umiiyak na si Lucia at si Clara na nagkukubli sa likod ni Mateo. Inay! Tumakbo si Mateo sa ina. Itong si Lucia, sinasaktan si Clara. Nagnakaw pa ng pera sa aparador. At ngayon, si Clara ang pinagbibintangan. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Ang kasinungalingan ay napakabilis, napakadulas. Lumapit sa kanya si Doña Carmen, ang mga matay nag-aapoy.
Walang hiya ka. Matapos ka naming kupkupin at gawing tao, ninakawan mo pa kami. At ikaw pa ang may ganang manakit. Ikaw ang ahas sa pamilyang ito. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lucia. Napakalas niyon. Sapat para mamanhid ang kalahati ng kanyang muka at matumba siya sa maruming sahig ng bodega. Pero, nakita ko sila. Pilit niyang ipinapaliwanag sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala kang nakita. Sigaw ni Mateo. Kinaladkad niya si Lucia palabas ng bodega, patungo sa gitna ng rumaragasang ulan. Binuksan niya ang pinto ng kanilang silid at walang habas na inihagis palabas ang mga damit ni Lucia. Ang mga bestida, ang mga blusa, ang mga piraso ng kanyang buhay ay isa-isang lumapag sa maputik na lupa. Ang mga kapitbahay ay nagsimula nang sumilip sa kanilang mga bintana, mga aninong nagmamasid sa kanyang kahihiyan. Itinulak ni Mateo si Lucia palabas ng kanilang bakuran. Bumagsak siya sa putik, malamig, marumi, nakakahiya. Lumayas ka, huwag ka nang babalik dito magnanakaw, baog. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang kamay niya ay may nakapang isang bagay na malambot sa putikan, isang maliit na unan. Ang unan na binurdahan niya ng larawan ng isang sanggol, ang unan na yakap-yakap niya tuwing gabi habang nananalangin na sana'y magbunga na ang kanyang sinapupunan. Ang pangarap na ipinagkait sa kanya. Tumingala siya. Nakita niya si Mateo na inaakay si Clara papasok sa bahay. Si Doña Carmen, bago isara ang pinto, ay binigyan siya ng isang huling tingin na puno ng pagkasuklam at ang pinto ay isinara. Ang ingay ng ulan, ng kulog, at ng mga bulungan ng kapitbahay ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakalalim, napakatindi, na tila hinihila nito ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang langit ay itim na itim, ang lupa ay malamig, at pagkatapos, wala na, dilim. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog, malamig, matulis, masakit. Nang imulat ni Lucia ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na kalangitan ng gabi ang bumungad sa kanya. Sa halip, isang kisameng gawa sa luma at maitim na kahoy ang kanyang nakita. May mga bitak ito na tila nagkukwento ng mahabang panahon ng pagtitiis. Ang amoy ng basang lupa at ulan ay napalitan ng halimuyak ng luma at tuyong tela, hinaluan ng banayad na amoy ng mentol at balsamo. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang pirasong bakal na kinalawang na sa gitna ng baha. Ang bawat kalamnan niya ay tumitibok sa hapdi. Saan siya naroon? Ang huling naaalala niya ay ang malamig na putik na yumakap sa kanya habang ang pinto ng kanyang dating buhay ay malakas na isinara. Gising ka na pala, Hija. Isang tinig, malat ngunit puno ng init, ang nagmula sa gilid ng silid. Dahan-dahang itinigil ni Lucia ang kanyang paningin sa isang matandang babae na nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng koton at ang kanyang mga kamay, na kasalukuyang may hawak na rosaryo, ay kulubot na parang balat ng luya. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila may dalang karunungan na tanging ang mga taong dumaan sa maraming bagyo ang nagtataglay. Nasaan po ako? Pilit na tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay tuyo, parang gasgas ng papel sa semento. Nasa ligtas kang lugar, sagot ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Nilapitan niya si Lucia at inilapat ang likod ng kanyang kamay sa noo nito. Naku, mataas pa rin ang lagnat mo. Natagpuan kita sa tapat ng pintuan ng simbahan kagabi. Basang-basa ka. Yakap-yakap ang isang maliit na unan na parang yun na lang ang natitirang hininga mo. Sa pagbanggit ng unan, biglang bumalik ang lahat. Ang tawa ni Clara, ang galit ni Mateo, ang tindi ng ulan na tila gustong burahin ang kanyang pagkatao.
Napapikit ng mariin si Lucia at ang mainit na luha ay muling naglandas sa kanyang namumutlang pisngi. Ang sakit na naramdaman niya sa bodega ay muling bumangon, mas matindi, mas nakakasakal. Huwag mong pigilin, bulong ng matanda. Ang luhang hindi inilabas ay nagiging lason sa loob ng puso. Ako si Lola Paz, at hanggat nandito ka sa bubong ko, walang mananakit sa'yo. Hindi nakapagsalita si Lucia. Humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, ngunit yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hinayaan lang siya ni Lola Paz. Hindi ito nagtanong kung bakit siya nasa labas, kung sino ang nanakit sa kanya, o kung bakit siya pinalayas. Sa halip, kinuha nito ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na may malunggay at dahan-dahang inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kailangan mong kumain, Lucia, kahit ilang kutsara lang. Ang katawan ay kailangang malakas bago ang puso ay makabangon. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Lucia matapos ang ilang sandali ng pagtangis. Itinuro ni Lola Paz ang maliit na unan sa dulo ng kama. Nakalagay doon, Lucia. Maganda ang pagkakaborda, puno ng pagmamahal. Ang taong nakakagawa ng ganoong kagandang bagay ay hindi karapat-dapat na itapon sa ulan. Tumingin si Lucia sa kanyang mga kamay. Ang mga daliri niyang dati ay maliksi sa pagtatahi, ay nanginginig na ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin, durog, kalat at walang silbi. Sino ba naman ang gugustong pulutin ang mga piraso ng isang babaeng itinapon na ng sarili niyang asawa? Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip. Nanatili si Lucia sa maliit na silid. Madalas ay nakatitig lang sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila hindi nauubos. Si Lola Paz ay hindi napapagod sa pag-aalaga sa kanya. Nalaman ni Lucia na si Lola Paz ay isang dating mananahi ng mga Filipiniana sa Maynila bago ito nagpasyang bumalik sa probinsya upang magbukas ng isang maliit na talyer ng Teach Embroidery. Isang hapon, nang medyo may lakas na si Lucia, sinubukan niyang lumabas ng silid. Nakita niya si Lola Paz sa gitna ng sala, nakasuot ng salamin at pilit na ipinapasok ang sinulid sa butas ng karayom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na dahil sa katandaan. Hayaan niyo na po ako, Lola Paz. Kusa ni Lucia. Lumapit siya at kinuha ang karayom. Sa isang subok lang, ang pulang sinulid ay maayos na pumasok. Nag-angat ng tingin si Lola Paz. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, Hija. Ang mga mata ko ay tila sumusuko na sa dilim at ang mga daliri ko ay hindi na sumusunod sa nais ng aking isip. Iginiya ni Lola Paz ang kanyang paningin sa isang sulok ng talyer. Doon, sa ilalim ng isang makapal na alikabok at sapot ng gagamba, ay may isang mannequin. Nakasuot ito ng isang lumang bestida ng pangkasal. Ang tela ay pinya, ngunit ito ay ubang nasa kalumaan. Ang mga borda nito ay hindi tapos, tila isang tahi na biglang naputol sa gitna ng isang kwento. Iyan ang huling gawa ko, buntong hininga ni Lola Paz. Para sana yan sa kaisa-isa kong anak na babae, ngunit kinuha siya ng tadhana bago pa man niya maisuot ang puting damit na yan. Simula noon, hindi ko na kayang hawakan muli ang karayom. Para sa mga pangkasal, ang bawat tahi ay parang sugat na bumubukas. Dahan-dahang lumapit si Lucia sa mannequin. Hinawakan niya ang tela. Kahit marumi at luma, ramdam niya ang kalidad ng pagkakagawa. Ito ay isang obra maestra na napabayaan. Nang mahawakan niya ang matulis na dulo ng karayom na nakatusok pa rin sa laylayan, isang kakaibang kuryente ang dumaoy sa kanyang mga daliri. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ibang bagay maliban sa sakit. Isang layunin, isang pahiwatig. Gusto niyo po bang tapusin ko ito? Mahinang tanong ni Lucia, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilaw na tela. Tumitig ng matagal si Lola Paz sa kanya. Ang pagtatahi ng isang damit pangkasal ay hindi lamang tungkol sa ganda ng sinulid.
Lucia. Ito ay tungkol sa mga pangarap na isinasama sa bawat hibla. Kaya mo bang maghabi ng pangarap habang ang sarili mong puso ay tila isang buhol-buhol na sinulid? Hindi nakasagot si Lucia agad. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa malabo at lumang salamin sa talyer. Ang babaeng nakita niya ay malayo sa Lucia na nakilala niya sa loob ng 7 taon. Ito ay isang babaeng wala nang mawawala. Isang babaeng handang mamatay o kaya naman ay muling mabuhay. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang liwanag nito ay tumatagos sa mga butas ng bintana at tumatama sa dulo ng karayom na hawak ni Lucia. Ngunit bago pa man niya maibaon ang karayom sa tela, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bakod ni Lola Paz. Isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang boses na puno ng kapangyarihan at puot. Nandito ba ang babaeng yan? Ibigay niyo siya sa akin. Nasaan ang magnanakaw na yan? Huwag niyo siyang itago. Ilabas niyo ang ahas na yan. Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matalim na itak na pilit na binibiyak ang katahimikan ng talyer ni Lola Paz. Nakatayo siya sa labas ng bakod. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. At ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa maliit na bahay na tila ba sinusumpa ito. Sa likod niya, nakatayo ang ilang mga usisero sa barangay. Mga matang naghahanap ng panibagong tsismis na pagpipiestahan. Sa loob ng talyer, napatigil si Lucia. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang lumabas at mabilis na kumalat sa puting tela ng pangkasal. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang naramdaman niya ay ang nanlalamig na takot na muling dumadaloy sa kanyang mga ugat. Akala niya ay sapat na ang layo ng tinakbo niya. Akala niya ay malaya na siya. Huwag kang lalabas, Hija. Mahinang utos ni Lola Paz. Ang matanda ay tumayo ng may dignidad. Inayos ang kanyang panuelo at dahan-dahang lumabas patungo sa bakod. Sino ang hinahanap mo, senyora? Tanong ni Lola Paz. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa mga bulungan sa paligid. Ang manugang ko, ang magnanakaw na si Lucia. Sigaw ni Doña Carmen. Nalaman namin na rito siya nagtatago. 1 linggo na ang nakakalipas nang mawala ang isang mamahaling alahas sa aming bahay. At alam kong siya ang kumuha niyon bago siya lumayas. Ibigay niyo siya sa akin bago pa ako tumawag ng pulis. Si Lucia, na nakikinig sa likod ng pintuan, ay napahawak sa kanyang dibdib. Isang panibagong kasinungalingan. Isang panibagong paraan para durugin siya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at sabihing wala siyang kinuha kundi ang sarili niyang dangal. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng buhangin. Wala rito ang taong hinahanap mo para sa iyong mga paratang. Sagot ni Lola Paz. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Doña Carmen. At kung mayroon mang magnanakaw sa usapang ito, iyon ay ang taong nagnakaw ng katahimikan ng isang babaeng wala nang ibang ginawa kundi magsilbi. Umalis na kayo sa tapat ng aking pamamahay bago ko kayo iulat sa barangay dahil sa panggugulo. Hindi nakasagot si Doña Carmen. Ang katapangan ni Lola Paz ay isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa isang huling tingin na puno ng pagkamuhi, tumalikod ang matanda at sumakay sa kanyang sasakyan, kasunod ang mga usiserong tila dismayado dahil walang madugong eksenang nangyari. Nang pumasok si Lola Paz sa loob, nakita niya si Lucia na nakasalampak sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang panginginig ng kanyang balikat ay sapat na upang malaman ng matanda ang tindi ng bagyong muling nagdaan. Hindi sila hihinto, Lola. Hikbi ni Lucia. Susundan nila ako hanggang sa mawasak ako ng tuluyan. Lumuhod si Lola Paz at hinawakan ang mga kamay ni Lucia. Hindi ka mawawasak kung hindi mo hahayaang hawakan nila ang mga piraso mo, Lucia. Bukas, magtungo tayo sa bayan. Kailangan nating ayusin ang iyong kalusugan. Hindi mo kayang lumaban kung ang iyong katawan mismo ang nagtatraidor sa'yo.
Kinabukasan, dinala ni Lola Paz si Lucia sa isang maliit na klinika. Pagkatapos ng serye ng mga pagsusuri, ang doktor, isang matandang kaibigan ni Lola Paz, ay humarap sa kanila na may dalang mga resulta. Lucia, narinig ko ang kwento mo. Simula ng doktor. Sabi mo, 7 taon kang sinabihan na ikaw ay baog, na ikaw ang dahilan kung bakit hindi kayo magkaanak? Tumango si Lucia, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Opo, Dok. Iyon po ang palaging sinasabi sa akin ni Mateo at ng kanyang ina. Binitawan ng doktor ang hawak na papel at tumingin ng diretso kay Lucia. Wala akong nakikitang problema sa iyong matris, Lucia. Ang iyong mga itlog ay maayos. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka nagbubuntis ay dahil sa matinding stress, kakulangan sa nutrisyon, at pagod. Ang iyong katawan ay nasa survival mode sa loob ng 7 taon. Pinoprotektahan ka lang ng iyong sariling katawan dahil alam nitong hindi mo kakayanin ang magdala ng buhay sa ilalim ng ganoong klaseng trato. Parang tumigil ang mundo ni Lucia. 7 taon. 7 taon siyang namuhay sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. 7 taon siyang naniwala na siya ay kulang, na siya ay may kapansanan, na siya ay dapat mahiya. Ang lahat ng iyon ay isang taktika lamang para kontrolin siya, para gawin siyang alipin sa sarili niyang tahanan. Isang malakas na tawa na hinaluan ng hagulgol ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi siya baog, malaya siya. Nang makabalik sila sa bahay ni Lola Paz, lumapit si Lucia sa salamin. Kinuha niya ang isang matalas na gunting sa talyer. Nang walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na palaging hinahaplos ni Mateo para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Isa-isang nalaglag ang mga hibla sa sahig, kasama ang lahat ng alaala ng sakit at pangaapi. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay nagniningning na ngayon sa isang bagong uri ng determinasyon. Mula ngayon, wala ng Lucia. Deklarasyon niya. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang babaeng yon ay namatay na sa ulan. Ako na si Luz. At tulad ng aking pangalan, ako ang magiging liwanag na hindi nila kailanman kayang patayin. Luz, ulit ni Lola Paz nang may ngiti. Isang magandang simula. Kinuha ni Luz ang karayom at ang telang pangkasal na may patak ng kanyang dugo. Sinimulan niyang bordahan ang patak ng dugong iyon. Binago ito upang maging isang magandang talulot ng bulaklak. Sa bawat tusok ng karayom, nararamdaman niya ang pagbuo muli ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong lakas, hindi niya alam na sa kabilang panig ng bayan, si Mateo ay kasalukuyang nakatitig sa isang dokumento mula sa bangko. Isang dokumentong magsisimula ng mabilis na pagbagsak ng kahariang itinayo nila sa ibabaw ng luha ni Lucia. Ang tanong ay, handa na ba si Mateo na mawala ang lahat sa oras na malaman niyang ang swerteng hinahawakan niya ay ang swerteng itinapon niya sa ulan? Sa loob ng 2 taon, ang mga patak ng ulan na dati ay sumasagisag sa luha ni Lucia ay napalitan ng kislap ng mga kristal at beads sa bawat gown na kanyang tinatahi. Ang maliit at maalikabok na talyer ni Lola Paz ay nagbago. Ngayon, isa na itong tanyag na butik sa bayan na dinadayo ng mga mayayaman at kilalang tao. Ang pangalang Luz ay naging kasing kahulugan ng karangyaan, tibay, at isang uri ng ganda na may kaluluwa. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Luz sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang simpleng puting blusa ay nagpapakita ng isang babaeng may tiwala sa sarili. Wala na ang mga kalyo sa kanyang kamay na dulot ng mabibigat na gawaing bahay. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay maliksi at tila sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling tela. Inay Paz, tingnan niyo po ito.
May sayang tawag ni Luz kay Lola Paz. Ipinakita niya ang isang tseke na kabayaran para sa 10 gown na ipinagawa ng isang mayamang pamilya mula sa Maynila. Ngumiti si Lola Paz. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Sabi ko sa'yo, Luz, ang liwanag na galing sa loob ay hindi kayang harangan ng anumang pader. Nakabili na tayo ng bagong makina at nakapagbayad na rin tayo ng lahat ng utang ng talyer na ito. Niyakap ni Luz ang matanda. Tinawag niya itong inay dahil ito ang nagbigay sa kanya ng buhay na ipinagkait ng kanyang tunay na biyenan. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang nagpulot sa akin sa putikan. Ngunit habang ang buhay ni Luz ay tila isang magandang panaginip, ang pamilya Del Rosario ay kasalukuyang nakasadlak sa isang mabigat na bangungot. Sa mansyon ng mga Del Rosario, wala na ang dating kaayusan. Ang mga kasangkapan ay puno ng alikabok at ang mga halaman sa hardin ay tuyot na. Nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim. Hawak niya ang isang sulat mula sa bangko, isang pinal na abiso ng foreclosure. Ang kanyang negosyo sa konstruksyon ay bumagsak matapos siyang maloko ng isang kasosyo at ang natitirang pera niya ay unti-unting nauubos sa mga luho ni Clara. Mateo, bakit wala pang pambayad sa kuryente? Sigaw ni Doña Carmen mula sa sala. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng 2 taon. Ang kanyang boses ay mas pumitpit, mas naging mapait. Inay, sandali lang. Ginagawa ko ang paraan. Iritabling sagot ni Mateo. Pumasok si Clara sa silid. Bitbit ang kanilang anak na lalaki. Ang bata ay umiiyak. Ngunit si Clara ay abala sa pagtingin sa kanyang bagong bili na sapatos. Mateo, kailangan ko ng pera. May sale sa mall at kailangan ng bata ng bagong gatas. Gatas o sapatos, Clara? Singhal ni Mateo. Wala na tayong pera. Hindi mo ba naintindihan? Ang lahat ng kinuha ko kay Lucia, naubos mo na sa loob lang ng 2 taon. Huwag mong isumbat sa akin ang babaeng yun. Balik sigaw ni Clara. Siya ang umalis. Siya ang nagnakaw, hindi ba? Iyon ang sabi niyo ni Tia Carmen. Ngayon, panindigan niyo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Ang dating paglalambing sa bodega ay napalitan ng mga mura at sumbat. Si Doña Carmen ay nakikinig lamang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na ayaw niyang aminin. Naalala niya ang katahimikan at pagsisilbi ni Lucia. Naalala niya kung paano naging maayos ang lahat nung naroon pa ang palamunin na tinawag niya. Isang araw, habang naglalakad si Mateo sa bayan upang subukang humiram ng pera sa isang kaibigan, napahinto siya sa tapat ng isang malaking billboard. Nakita niya ang larawan ng isang napakagandang gown na pangkasal. Ang bawat detalye nito ay tila pamilyar sa kanya. At sa kanang sulok sa ibaba, may isang pirma na burda. Luz, nanigas si Mateo. Ang paraan ng paghabi ng mga letra, ang kurba ng sinulid. Iyon ang pirma ni Lucia. Iyon ang pirma ng babaeng itinapon niya sa ulan. Hindi maaari. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kakaibang takot at inggit. Imposibleng siya ito. Isang baog na mananahilang siya. Ngunit habang tinititigan niya ang billboard, tila naririnig niya ang tawa ni Lucia sa hangin. Isang tawa na puno ng tagumpay at laya. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang umihip na tila nagpapahiwatig na ang karma ay nagsisimula pa lamang kumatok sa kanilang pintuan. Hindi alam ni Mateo na habang siya ay nakatayo doon sa ilalim ng araw, si Luz ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang abogado. Ang layunin? Bawiin ang lahat ng pag-aaring kinuha ni Mateo sa kanya, kasama na ang dangal na tinapakan ng pamilya Del Rosario. Ang sumpa ng antin na dati ay nagtatali kay Lucia ay naputol na. Ngayon,
Ang mga sinulid ng tadhana ay nagsisimulang humigpit sa leeg ng mga taong nagtangka siyang sirain. Akala mo ba talaga? Mahal kita. Ginawa lang kitang hagdan para makaalis sa putikan. Ang boses ni Clara ay hindi na ang malambing at malaanghel na boses na nakasanayan ni Mateo. Ngayon, ito ay matinis, puno ng pangungutya at kasing talim ng labaha. Sa madilim na sulok ng kanilang sala, na tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng aninag, nakatayo si Mateo habang ang kanyang buong mundo ay tila muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Kanina lang, pag-uwi niya mula sa paghahanap ng trabaho, narinig niya ang mahinang boses ni Clara mula sa likod ng nakasarang pinto ng kanilang silid. Akala niya ay kinakausap nito ang kanilang anak. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ricky, konting tiis na lang. Halos wala na silang pera. Nakuha ko na ang huling alahas ni Carmen. Bukas na bukas, magkita tayo sa terminal. Iwanan na natin ang tinitiris na lalaking ito at ang matandang hukluban na yan. Ang boses na yon. Ang boses na tumatawag kay Ricky. Iyon ang boses na puno ng tunay na pagnanasa. Isang pagnanasang hindi kailanman ibinigay ni Clara sa kanya. Padaskol na binuksan ni Mateo ang pinto. Sino si Ricky, Clara? At anong aalis? Anong huling alahas ni Inay? Hindi man lang nagulat si Clara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at hinarap si Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tanging pagkasuklam. Ayan. Narinig mo na rin sa wakas. Sawang-sawa na ako sa pag-arte, Mateo. Sawang-sawa na ako sa bahay na ito na amoy luma at amoy kahirapan. Ang anak natin, Clara. Paano ang anak natin? Nauutal na tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila pinupunit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Anak natin? Mateo, sa tingin mo ba talaga ay magkakaanak ka? 7 taon kayong nagsama ni Lucia pero wala, di ba? Sa tingin mo ba milagro ang nangyari sa akin? Lumapit siya kay Mateo at bumulong sa tenga nito. Hindi sa'yo ang batang iyan. Kay Ricky siya. Ginamit lang kita para magkaroon ng pangalan ng ang anak ko at para makuha ang huling sentimo ng pamilya niyo. Parang isang kidlat na tumama sa bungo ni Mateo ang katotohanan. Hindi siya ang ama. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtatapon niya kay Lucia, ang pagtalikod niya sa dangal, lahat ay para sa anak ng ibang lalaki. Hayop ka, ungol ni Mateo. Sinunggaban niya ang mga balikat ni Clara at nanginginig sa galit. Pinagkatiwalaan kita. Ibininigay ko sa iyo ang lahat. Bitiwan mo ang anak ko. Ang sigaw ay nanggaling kay Doña Carmen. Nakatayo ang matanda sa pinto. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa hamba ng pinto. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang huling alahas na pinakaingatan niya, ang kanyang pamana, ay ninakaw ng babaeng pinaboran niya kaysa kay Lucia. Clara, ikaw na ahas ka, hirap na sabi ni Doña Carmen. Tumabi ka, matanda, singhal ni Clara. Sinubukan niyang lampasan ng biyenan bitbit ang kanyang maleta, ngunit hinawakan siya ni Doña Carmen sa braso. Sa isang marahas na pagbawi, itinulak ni Clara ang matanda ng buong lakas. Ang katawan ni Doña Carmen ay tumaning sa hangin bago ito bumagsak ng pasubsob sa matigas na gilid ng hagdanang kahoy. Ang tunog ng kanyang ulo na tumama sa kanto ng baitang ay yumanig sa buong silid. Isang tuyo at nakakangilong tunog na tila nababasag na bungo. Inay! Sigaw ni Mateo. Hindi lumingon si Clara. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto. Bitbit ang maleta at ang lahat ng ninakaw niya, iniwan ng bata na umiiyak sa kuna at ang matandang duguan sa sahig. Nilapitan ni Mateo ang ina. Ang dugo ay mabilis na kumalat sa sahig. Kinukulayan ang puting buhok ni Doña Carmen ng malapot na pula. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig sa kisame, dilat na dilat
ngunit wala ng buhay ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging mga tunog na parang nasasakal ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng malakas na iyak ng sanggol sa kabilang kwarto. Ang sanggol na bunga ng isang malaking kataksilan. Doon, sa madilim at malamig na bahay na yon, nakaupo si Mateo sa tabi ng kanyang inang nag-aagaw buhay. Ang kanyang mga kamay ay dumi ng dugo, ang kanyang puso ay dumi ng pagsisisi. Naalala niya ang huling gabi ni Lucia, ang ulan, ang putik, ang malamig na pagtaboy niya rito. Ang lahat ng ito ay bumalik sa kanya na parang isang malupit na sumpa. Sa ospital, ang hatol ng doktor ay kasing pait ng kamatayan. Si Doña Carmen ay nakaranas ng matinding pinsala sa utak. Mabubuhay siya, ngunit hindi na siya makakapagsalita at mananatiling paralisado ang buong katawan. Habang buhay siyang magiging bilanggo sa loob ng sarili niyang katawan, nakakakita at nakakarinig, ngunit hindi makakahingi ng tawad. At si Mateo, wala siyang pera, wala siyang asawa, at ang tanging kasama niya ay ang isang matandang kamliyet at isang batang hindi niya kadugo. Habang nakaupo sa tabi ng kama ng ina, nakita ni Mateo ang isang pahayagan na iniwan ng nakaraang pasyente. Doon, sa harapang pahina, ay ang larawan ng isang magandang babae na tumatanggap ng parangal. Madame Luz. Ang babaeng itinapon niya sa putikan ay lumilipad na ngayon sa langit. At siya ay nalulunod na sa sarili niyang hukay. Ang karma ay hindi lamang dumating. Ito ay nanahan na sa kanyang piling. Ang pinakamaitim na bahagi ng gabi ay hindi ang kawalan ng bituin, kundi ang kawalan ng pag-asa sa gitna ng gutom at pagsisisi. Ang bawat pag-ikot ng kalawanging gulong ng silya ni Doña Carmen ay lumilikha ng isang malungkot at nakakangilong tunog sa loob ng kanilang barong-barong. Wala na ang malambot na kama, ang aircon, at ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging nalalanghap ni Mateo ngayon ay ang amoy ng stagnant na tubig mula sa kanal sa labas at ang amoy ng gamot na hindi niya mabili-bili para sa kanyang ina. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang lisanin sila ni Clara. Ang kanilang mansyon ay kinuha na ng bangko at ang lahat ng kanilang ari-arian ay naibenta na upang pambayad sa utang. Ngayon, nakatira sila sa isang masikip na silid sa dulo ng isang eskinita kung saan ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay parang isang latay sa kanyang likod. Tingnan mo yan, si Mateo del Rosario. Rinig niyang bulong ni Aling Marites mula sa tapat ng kanilang dampa. Dating doon, ngayon ay parang basahan na lang. Karma nga naman, di ba? Matapos nilang apihin nga ba yung mabait na asawa, heto sila ngayon. Napayuko si Mateo. Hinawakan niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng kanyang ina. Doña Carmen, na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng alahas, ay nakatitig lang sa bakbak na dingding. Ang kanyang mga mata ay laging basa ng luha. Tila may gustong isigaw na hindi magawa ng kanyang tuyong lalamunan. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Mateo. Inay, pasensya na po. Wala na tayong pambili ng gatas para sa bata. Wala na rin tayong pambayad sa renta. Ang sanggol na iniwan ni Clara, ang batang hindi niya kadugo ngunit hindi niya kayang itapon, ay umiiyak sa isang lumang duyan. Ang bawat iyak nito ay tila isang sumbat sa lahat ng pagkakamaling nagawa ni Mateo. Lumabas siya ng bahay upang maghanap ng anumang mapagkakakitaan. Sa loob ng 1 linggo, wala siyang nahanap. Sa oras na malaman ng mga kumpanya ang kanyang pangalan at ang kasaysayan ng kanyang pagbagsak, agad siyang tinatanggihan. Ang kanyang dating reputasyon ay naging isang sumpa. Habang naglalakad sa gitna ng nagbabagang sikat ng araw, isang piraso ng papel na nilipad ng hangin ang dumikit sa kanyang binti. Inis siyang yumuko upang alisin ito, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay nagpatigil sa kanyang mundo.
hiring, warehouse manager, Luz Boutique and Embroidery, competitive salary, immediate start, Luz Boutique. Ang pangalang iyon ay parang isang himig na matagal na niyang kinalimutan. Naalala niya ang billboard, ang pirma na katulad ng kay Lucia. Sa puntong ito, ang kanyang sikmura ay mas matimbang kaysa sa kanyang hiya. Ang gutom ng bata at ang sakit ng kanyang ina ay mas masakit kaysa sa anumang sugat sa kanyang ego. Inayos niya ang kanyang nag-iisang natitirang polo na selyado pa ng kanyang dating buhay. Kahit seryado na ito at kupas ang kulay. Naglakad siya patungo sa kabilang panig ng bayan kung saan ang mga gusali ay mas matatayog at ang hangin ay mas malinis. Nang makarating siya sa harap ng Luz Boutique, halos hindi siya makahinga sa ganda nito. Ang bintana ay gawa sa malalaking salamin kung saan nakadisplay ang mga gown na tila gawa sa ulap at bituin. Ang amoy ng kape at mamahaling tela ay sumalubong sa kanya nang pumasok siya. May appointment po ba sila? Tanong ng isang receptionist na mukhang mas professional pa kaysa sa mga naging empleyado ni Mateo noon. Nais ko sanang mag-apply para sa warehouse manager. Nauutal na sagot ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang kanyang luma at gusot na resume. Pinagmasdan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagdududa, ngunit tinanggap nito ang papel. Maghintay po muna kayo rito. Ipapasa ko po ito sa aming general manager. Naupo si Mateo sa isang selyadong silya na gawa sa balat. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang buto, na ipinapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong ito ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag siya ng receptionist. Maari na po kayong pumasok sa loob. Ang aming may-ari ang mismong kakausap sa inyo dahil kritikal ang posisyong ito. Pumasok si Mateo sa isang malawak na opisina. Ang silid ay puno ng mga drawing ng mga damit at mga sample ng tela. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesa na gawa sa narirasa at sa likod nito ay isang mataas na upuan na nakatalikod sa kanya. Isang magandang tanawin ng lungsod ang makikita mula sa malaking bintana. "Good morning po," mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Ako po si Mateo del Rosario. Nandito po ako para sa trabaho." Hindi sumagot ang taong nasa upuan. Ang tanging maririnig sa silid ay ang marahang tunog ng ballpen na tumatama sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Mateo. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, ang upuan ay dahan-dahang humarap sa kanya. Nanigas si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang resume ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang bawat pahina ay nagpaikot-ikot bago lumapag sa makintab na sahig. Sa likod ng mesa, nakaupo ang isang babaeng lalong gumanda sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang postura ay parang isang reyna. At ang kanyang ngangyang ngiti ay hindi nagpapahiwatig ng galit, kundi ng isang uri ng kapangyarihan na tila kaya siyang tunawin sa isang tingin lang. "Bakit kita tatanggapin, Mateo del Rosario?" Ang boses ni Luz ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng yelo. "Ano ang kaya mong ipagmalaki sa akin ngayon?" Ang bawat salita ay parang isang sampal na nagbalik kay Mateo sa lahat ng gabing iniwan niya ang babaeng ito sa gitna ng ulan. "Bakit ka nanginginig, Mateo? Hindi ba't ikaw ang hari sa ating tahanan noon?" Ang boses ni Luz ay hindi sumisigaw. Hindi ito puno ng galit na nanggagalaiti. Sa halip, ito ay may himig ng isang banayad na kumpas ng konduktor sa isang malungkot na kanta. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na idinidikit sa mainit na balat ni Mateo. Nagpapadama ng hapdi na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang yumuko si Mateo upang pulutin ang kanyang resume na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay
ay tila may sariling buhay sa tindi ng panginginig. Habang ginagawa niya ito, kitang-kita niya ang kaibahan ng kanyang sapatos na butas na ang swelas at may mantsa ng putik mula sa eskinita. Kumpara sa makintab na sahig ng opisina ni Luz, ang kanyang kupas na polo na pilit niyang pinlansya kanina gamit ang mainit na kaldero ay tila isang basahan sa harap ng suot ni Luz na silk na bestida na kulay asul dagat. Tumayo si Luz mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat pagkakamali ni Mateo. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba bago muling humarap sa kanyang dating asawa. Tiningnan ko ang resume mo, panimula ni Luz, habang kinuha ang isa sa mga papel mula sa mesa. Dating presidente ng Del Rosario Construction, may-ari ng ilang lupain sa probinsya, at ngayon, nag-a-apply ka bilang warehouse manager sa isang maliit na butik? Hindi ba't parang napakababa nito para sa isang katulad mo? Le Lucia, kailangan ko ng trabaho. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ang inay, paralisado na siya. Ang bata, wala na kaming pambili ng gatas. Parang awa mo na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Parang awa. Naaalala ko ang salitang yan, Mateo. Iyan ang huling salitang binigkas ko sa bodega habang kinalaladkad mo ako palabas sa ulan. Pero ang narinig ko lang noon ay ang tunog ng pagsara ng pinto at ang malakas na kulog na tila tumatawa sa aking kamalasan. Lumapit si Luz sa isang maliit na cabinet at nagbuhos ng tubig sa isang kristal na baso. Ang tunog ng tubig na dumadaloy ay ang tanging bumasag sa mabigat na katahimikan sa silid. Inabot niya ang baso kay Mateo. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng bahagya. Ang mainit at magaspang na balat ni Mateo laban sa malamig at makinis na balat ni Luz. Agad na binawi ni Luz ang kanyang kamay nang makitang uminom si Mateo ng tila isang taong galing sa disyerto. Sabi mo, baog ako, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Sabi mo, wala akong silbi. Pero tingnan mo ang paligid mo, Mateo. Ang lahat ng nakikita mo, ang bawat sinulid, ang bawat disenyo, ang bawat tagumpay ng kumpanyang ito, ay galing sa mga kamay na tinawag mong walang silbi. Patawarin mo ako, Lucia. Nagkamali ako. Nabulag ako ni Clara. Pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mabasa ng luha. Hindi ka nabulag, Mateo. Pinili mong pumikit, mariing sabi ni Luz. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madaling manisi ng iba kaysa tanggapin ang sarili mong kahinaan. At ngayon, pagkatapos mong sunugin ang ating tulay, gusto mong bumalik para lamang sa isang sahod? Bumukas ang pinto ng opisina at isang lalaking matangkad, may maayos na tindig, at nakasuot ng mamahaling Amerikana ang pumasok. Siya si Attorney David, ang legal counsel at malapit na kaibigan ni Luz. Luz, handa na ang mga dokumento para sa bagong branch sa Maynila, sabi ni David, bago itinuon ang pansin kay Mateo. Sino siya? May problema ba? Tumingin si Luz kay David, at sa isang sandali, nakita ni Mateo ang isang kislap ng tiwala at respeto sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya kailanman naibigay kay Lucia noon. Wala, David. Isa lang siyang aplikante na naligaw ng landas. Hinarap muli ni Luz si Mateo. Tinimbang kita, Mateo, ngunit kulang na kulang ka. Hindi kita matatanggap dito. Hindi dahil sa galit ako sa'yo, kundi dahil ang kumpanyang ito ay itinayo sa katapatan at sipag, dalawang bagay na hindi mo alam ang kahulugan. Lucia, parang awa mo na. Ang inay. Muling pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa hiya at kawalan ng pag-asa.
Ang iyong ina ay nasa labas, di ba? Tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay tila may halong pait. Nakita ko siya kanina sa parking lot, nakaupo sa kanyang silya. Nakakalungkot makita ang isang reyna na nawalan ng korona. Pero Mateo, hindi ako ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa inyong sarili. Umalis ka na, Mateo. Bago ko pa maalala ang lahat ng sakit at baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili na gawin sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Lumabas si Mateo ng opisina na tila isang anino. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay parang pagtapak sa mga pako. Nang makalabas siya sa gusali, ang sikat ng araw ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ipinapaalala ang kanyang kawalan. Sa parking lot, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Carmen. Ang matanda ay nakatingala sa bintana ng opisina ni Luz. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit, ngunit kasabay niyon ay ang pag-agos ng masaganang luha. Sinubukan nitong magsalita, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog, hanggang sa isang mapait na hagulgol na parang tunog ng nasasakal na hayop ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi alam ni Mateo kung ano ang mas masakit, ang tanggihan ni Lucia o ang makitang ang kanyang ina ay nagdurusa sa harap ng tagumpay ng babaeng dati nilang inalipusta. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihinagpis, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang bintana ay bumukas at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Isang mukhang puno ng peklat at pait. Si Clara. Mateo, huwag kang tumingin sa akin na parang nakakita ka ng multo. Mas malala pa ako sa multo ngayon. Ang boses ni Clara ay wala na ang tamis, na parang pulot-pukyutan na naging mitya ng pagkawasak ng buhay ni Lucia noon. Ngayon, ang kanyang tinig ay parang kalawang nakiskisa ng 2 pirasong bakal, puno ng pait, pagod at desperasyon. Habang dahan-dahang bumababa ang bintana ng sasakyan, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Wala na ang makinis na balat na dati ay ipinagmamalaki niya. May isang mahabang peklat na bumabaybay mula sa kanyang kaliwang mata hanggang sa gilid ng kanyang labi. Isang permanenteng marka ng karahasang naranasan niya sa kamay ng lalaking ipinalit niya kay Mateo. Napahakbang pabalik si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay automatikong humigpit sa hawakan ng silya ni Doña Carmen. Ang matanda, sa sandaling marinig ang boses ni Clara, ay nagsimulang manginig ng madahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang tuyong lalamunan ay naglalabas ng mga tunog na tila isang hayop na nasasaktan at galit na galit. Anong ginagawa mo rito? Ang ungol ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Matapos mo kaming pagnakawan at iwanan sa kangkungan, may gana ka pang magpakita? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Pagnakawan? Mateo, wala na ring natira sa akin. Niloko ako ni Ricky. Kinuha niya ang lahat. Ang pera niyo, ang mga alahas ni Carmen, pati na ang aking dangal. Iniwan niya akong duguan sa isang motel sa Maynila. Tumingin siya sa gusali ng Luz Boutique. Nabalitaan ko ang tungkol kay Lucia. O mas kilala na ngayon bilang Madam Luz. Napakaganda ng swerte niya, no? Habang tayo ay naghihingalo rito sa parking lot. Lumayas ka na, Clara, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay gumaralgal. Wala ka nang makukuha sa amin. Wala na kaming anuman. Mali ka, Mateo. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang nakakatakot na kislap. Mayroon pa tayong baraha. Alam ko ang mga sikreto ni Lucia bago siya naging Luz. Alam ko ang mga butas sa kanyang nakaraan na maaari nating gamitin para makahingi ng tulong. Isipin mo, Mateo. Ang gatas ng bata. Ang gamot ni Carmen. Isang salita lang natin sa media tungkol sa tunay na pagkatao ng sikat na designer na yan. Tiyak na maglalabas yan ng pera. Huwag mong subukan, Clara. Babala ni Mateo.
Ngunit sa kailaliman ng kanyang isip, ang tukso ng pera ay nagsisimulang kumulo. Ang gutom ay isang malupit na guro at ang kanyang moralidad ay matagal nang gumuho. Mula sa itaas ng gusali, sa likod ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatayo si Luz. Pinagmamasdan niya ang tatlong anino sa ibaba, ang lalaking nagtaksil sa kanya, ang matandang umapi sa kanya, at ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan ang mga tauhan ay wala ng halaga. Pumasok si Attorney David sa silid. Luz, tinawagan na ng security ang pulis. Sabi nila, may isang babaeng kahina-hinala na kumakausap sa dating asawa mo sa labas. Gusto mo bang palayasin sila? Huminga ng malalim si Luz. Lumingon siya kay David at nakita ang katapatan sa mga mata nito. Pagkatapos, tumingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang mesa. Doon nakalagay ang maliit na unan na yakap-yakap niya noong gabi ng kanyang pagbagsak. Malinis na ito ngayon, ang mga borda ay maingat na inayos. Wag David, mahinang sabi ni Luz. Hayaan mo silang mag-usap. Ang mga buwitre ay palaging nagtitipon sa paligid ng mga bangkay. Ngunit hindi na ako ang kanilang biktima. Kinuha ni Luz ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello? Ihanda ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Clara at ang mga dokumento ng paglilipat ng pera ni Mateo noon. Oras na para tapusin ang kwentong ito, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng hustisya. Sa ibaba, bago pa man makapagsalita muli si Mateo, isang itim na van ng mga pulis ang dahan-dahang pumasok sa parking lot. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan at ang pagbukas ng mga pinto ay tila isang hatol ng tadhana. Lumabas ang mga awtoridad, bitbit ang isang warrant of arrest para kay Clara dahil sa kasong qualified theft na isinampa ni Luz ilang buwan na ang nakalipas. Clara Santos, sumama ka sa amin. Utos ng opisyal. Nagsisigaw si Clara, nagpupumiglas habang ang kanyang mga kamay ay pinoposasan. Ang kanyang mga mura at sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot, ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Si Mateo ay nakatayo lang doon, nanonood habang ang kanyang huling pag-asa ay isinasakay sa van. Nang lumingon si Mateo sa itaas, nakita niya ang anino ni Luz sa bintana. Ang liwanag ng araw ay tumama sa salamin, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Ngunit ramdam niya ang isang uri ng katahimikan na nagmumula sa itaas. Isang katahimikan na nagsasabing, tapos na. Isang huling tingin ang ibinigay ni Mateo sa kanyang ina. Doña Carmen ay hindi na umiiyak. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila tinatanggap na ang lahat ng kanilang paghihirap ay bunga ng sarili nilang mga kamay. Ang hangin ay umihip ng malakas. Tinatangay ang mga tuyong dahon sa paanan ni Mateo. Sa sandaling iyon, nalaman niya na wala na siyang babalikan. Ang liwanag ni Luz ay masyadong maliwanag para sa mga taong sanay sa dilim. Ang bawat tahi ng karayom ay may simula at may dulo. Ang bawat hibla ng sinulid ay may hangganan, ngunit ang disenyo na nabuo ay mananatiling buhay sa alaala ng mga nakakakita. 5 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Luz ang boses ni Mateo sa parking lot. Sa loob ng 5 taon na yon, ang maliit na talyer sa probinsya ay naging isang imperyo ng kagandahan sa Maynila. Ngayong gabi, ang grand ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng kislap ng mga chandelier at ang mahinang himig ng mga biolin. Ito ang gabi ng parangal para sa Designer of the Year at ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa isang babaeng hindi lamang nagbihis sa ating mga katawan, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa ating mga puso. Anunsyo ng host, Madam Luz. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasing lakas ng hampas ng alon sa pampang. Tumayo si Luz mula sa kanyang upuan. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa pinakamahusay na pinya at silk na may mga burda ng sampagita na tila totoo sa bawat detalye.
Habang naglalakad siya patungo sa entablado, ang bawat hakbang niya ay may dalang dignidad at kapayapaan. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Lola Paz. Ang matanda ay nakasuot ng isang eleganteng terno. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Sa tabi niya ay isang 5 taong gulang na batang babae, si Esperanza. Siya ang batang inampon ni Luz mula sa isang ampunan. Ang batang nagpuno sa puwang sa kanyang puso at nagpatunay na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pagmamahal. Tinanggap ni Luz ang tropeo at humarap sa mikropono. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko narating ang kinalalagyan ko ngayon. Simula ni Luz, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang totoo po, ang bawat disenyo ko ay hango sa isang sugat. Ang bawat tahi ay isang panalangin. 7 taon akong namuhay sa dilim, naniniwalang ako ay walang halaga, baog, at isang palamunin. Ngunit sa gabing itinapon ako sa gitna ng ulan, doon ko natagpuan ang aking tunay na sarili. Huminto siya sandali at tumingin kay Esperanza. Marami ang nagtatanong kung pinatawad ko na ba ang mga taong nanakit sa akin. Ang sagot ko ay simple, pinatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging marupok at sa pagpapahintulot na tapakan ang aking dangal. Ang galit ay isang mabigat na tela na hindi mo kayang isuot habang buhay, kaya pinili kong hubarin ito at magbihis ng pag-asa. Ang silid ay muling napuno ng palakpakan. Nang bumaba si Luz sa entablado, sinalubong siya ni Attorney David. Ang lalaki ay muling mabilis na kinuha ang isang telang cashmere na shawl at dahan-dahang isinampay ito sa balikat ni Luz. Malamig ang aircon dito, Luz. Baka magkasakit ka. Bulong ni David nang may pag-aalala. Ngumiti si Luz, isang nangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, David. Palagi kang nandyan para protektahan ako. Hanggat kailangan mo ako, Luz, sagot ni David. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na hindi mapangapi, kundi mapagkalinga. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa ningning ng hotel, isang lalaki ang nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang maliit na tindahan. Si Mateo. Hawak niya ang isang piraso ng dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Luz. Ang kanyang muka ay puno ng kulubot. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa pagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. Sa likod niya, sa isang masikip na silid, naririnig ang mahinang tunog ng pag-ungol ni Doña Carmen. Ang matanda ay nananatiling paralisado, nakatitig sa kisame, habang buhay na saksi sa kanilang sariling pagkawasak. Wala na silang balita kay Clara na balitang nasa loob pa rin ng kulungan. Itinabi ni Mateo ang dyaryo. Wala na siyang luha, wala na ring galit. Tanging isang malalim na katahimikan ang namamayani sa kanyang puso. Isang katahimikan na nagsasabing ang lahat ng kanyang nawala ay ang tanging bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan noong hawak pa niya ito. Nang lumabas si Luz mula sa hotel kasama si Lola Paz, si Esperanza at si David, ang hangin sa labas ay presko at malinis. Tumingala si Luz sa langit. Wala nang ulan. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, tila mga diamanteng isinabog sa isang itim na tela. Inay Paz, Esperanza, David, tayo na? Tanong ni Luz. Tayo na, Luz. Uwi na tayo. Sagot ni Lola Paz. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumisan sa gitna ng gabi. Ang biyahe ni Lucia ay natapos na at ang kwento ni Luz ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento kung saan ang bawat hibla ng buhay ay hinabi ng may pagmamahal, respeto at higit sa lahat, ang kalayaang maging kung sino ka talaga. Dahil sa dulo ng bawat karayom, palaging may liwanag na naghihintay.